You ready? Hey! Let's go! Back! Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? Look at me up. I'm putting it down, you picking it up. Checking the models, they want us to go to college just so we can be stuck. Go to school to make a living, or teach yourself to make a fortune. Common sense, welcome to the apocalypse. Bitch, I'm one of the horsemen. I don't need your endorsement, I don't need reinforcement. Giving you your last warning, cause I'm at my prime. Yeah, I'm at my prime. Whoa. Have I gone too far? Do you detect something different? If you look inside my head, would you say something's missing? If you could give all your riches just to say the word, would you risk it? These politicians so old, can't tell if they're dead where they living. Better ask Kathy Griffin. You know I like to raise stakes. We was always taught to hit the game. Yo, what's up everyone? So ito na nga, yung PSC Plus natin, no? Nakarating lang mga bro. So ayan, binuksan na natin yung loob dun, no? Para makita natin. So guys, as you can see, no? Andito yung MI filters niya, no? Mga inductors niya. Yan. So yung pag may mga noise yung kuryente nyo, siya na mismo yung maglilinis, no? Yung mga noise galing sa electrical signals natin. Ang EMI stands for electromagnetic interference. Okay? Yung mga Bluetooth na sounds, yung mga tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Yung mga sa wireless audio natin, sa mga calls natin, no? Sa phone. So itong mga EMI na to, yun yung purpose niya, no? Yung mga galing sa kuryente mula sa poste ng Meralco hanggang sa distribution board natin, no? Sa panels hanggang papunta dito sa ating saksakan. So yun yung nilinisin niya para pagpasok sa processors nyo, malinis yung signal ng kuryente. Okay? So imagine mo na lang yung kuryente is yung pagkain ng ating mga processors, ng ating amplifiers. So pag kumain tayo, di ba, gusto natin malinis yung pagkain natin. So ito yung purpose na, no? So dilinisin muna niya yung kuryente yung papasok, okay? Bago natin magagamit sa ating processors, okay? So as you can see here, no? Meron tayong 8 pieces na EMI filters, okay? Lahat yan sa likod. Yung dalawa sa harapan ay naka-filter na gamit dito. Pero hindi siya naka-filtered, Kasi normally naman yung sa harapan natin, hindi naman siya pang processors, Minsan ginagamit natin kung magkakabit tayo ng fans, okay? O kaya magkakabit tayo ng mga charging, di ba? Nag-charge tayo ng mga microphone batteries natin, di ba? And then ito yung ating signal, ito yung USB power natin na naka-connect din dito. So yung ating main air switch, no? Yung MCB natin is 63 amperes. Okay? Yung each relay natin, no? Yung each relay natin is 30 amperes yan. So bawat isa, okay, ay 30 amperes ang kayang i-hold ng relay. Okay, ito naman yung transformer niya. Okay, ito ang mini transformer niya para mag-convert ng 220 volts. Okay, pababa ng 12 volts. Okay, para ma-convert, para ma-adjust naman natin to, no? Para yung microprocessors niya, yung microchip niya para sa relay is gagana. Okay, because this is mga ano lang to, electronics which is need lower voltage. Okay, so yung kapal ng wire niya, Brad, ito Brad ang kapal, no? Yan. So ito, yung daliri ko na kasi laki ng daliri. Okay? And then ito yung dulo niya. Yan. So kita man, no, may mga lock yan, no? Yung makita mo sa mga plugs na ating mga main power supply. Okay? Ganito siya, yung kulay blue. Yung sinasalpak mo yung mga socket na yan. So ganyan siya. Okay? So again, I told us, sabi ko rin nga dati, no, lahat ng magiging future natin products are all EU connections, no. At saka ito mas maganda kasi may protection, no, para iwas hatak compare dun sa yung flat lang na US type. By the way guys, no, nakalimutan kong sabihin, yung harapan niya is naka-universal na rin yung outlet niya, no. So pwede kahit anong socket na gamitin mo dito, kahit yung sa pang UK or Europe or EU, US or pang Chinese na connection, kayang pwede siya dito, okay? Yung likod niya, itong again, this two, no, is not part of the sequence controller. Ito is pang accessories.
na walang EMI filters. So may EMI filters lang natin yung nasa likod natin. Okay, since ito yung ginagamit sa processors. Yung backside niya, okay, so yung backside niya ganun din, no? Lahat yan yung universal ko na universal. Pinabago ko siya. Dati kasi ano to eh, yung main design talaga niya, yung default lang is yung bilog tsaka yung dalawang US type. So sabi ko gawin mong universal. Okay? So ito yung likod niya. So the direction of connection, no? Channel 1 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so lahat na nasa likod may EMI filters. 8 plus to ito with USB. Normally kasi dapat ang pinakahuling magsi-switch on is yung mga amplifiers natin. So we'll start with the minimum power, no? Yung mga mixer natin, yung processors, okay, down to the amplifier. Pag switch off naman, in reverse naman, no? Unang mag-switch off yung amplifier, and then yung processors, and then yung mga mixers. Bakit ganon? Is that because, no, kapag nauna yung amplifier, tapos nagkaroon ng processors, yung mixers natin, nahuli, magkaroon ng mga yun, tunog-tunog na yung so it can damage your speakers as well. So the best way, last yung speakers, yung amplifiers natin, and then first yung mga mixer processors sa harapan. Switch on tayo, MCB muna. Okay, so first mag-read siya ng kanyang kuryente. So currently sa area namin, no, it is 238 volts, no. Of course, Brad, no, hindi talaga ma-perfect natin to. Meron itong plus minus 5% na discrepancy, okay? Kasi wala namang perfect sa mundo, no? Kahit lahat ng bagay meron tayong tolerances. Okay, so currently readout niya is 240. Okay, so plus minus 5%. So how to switch this on, no? Para mag-umpisa yung ano natin, yung ating pagkaka-sequence. So we just need to switch this button, okay? Yan, so yung sequence niya from channel 1 to channel 8 pag switch on natin, no. So wala siyang bypass na switch unlike sa others, no. Pero actually dito pwede mo na siyang pindutin, no. So ayaw ko ng channel 6, 7, at saka 8, channel 5, channel 4. So next time na kapag magko-close ka, okay, kaya may kinabit ka sa likod after after natin mag install, may kinabit ka sa channel 4. So click mo lang yan, automatic magkakaroon ng signal doon. Okay? So pag halimbawa yung ginamitan natin 1, 2, 3, 4 lang. Okay? So pag in-off natin siya, ang gagana lang sa relay is yung 4, 3, 2, 1. Okay? So pag next switch on natin, mangyayari niyan, kung ano yung huling setup natin, yun lang din yung gagana. So again, try natin switch on. Yan. So yun na. Doon na yung program ng kanyang microcontrollers, no? Itong nasa likod natin. Yung narinig yung pitik, no? Yun yung relay natin na 30 amperes bawat isa. Okay? So 242 volts ngayon, no? Sa Mandaluyong. Mainit, medyo malakas kasi ang oras natin is 1 AM na, no? Walang gumagamit ng kuryente, so wala tayong kaagaw ng ating voltahe. So again, if we need to add the other channels, we just need to click the button, no? And then once we switch off, lahat yan kasama na. Okay, so yun guys, no? So again, ito hindi siya kasama ng relay. So kahit naka-off ito, ito gumagana pa rin. So try natin, no? So yung fan natin, ito sa gilid. Yan. Kakabit natin dito. Okay? Gumagana siya. Okay? So hindi siya kasama ng relay. Pero yung sa likod, hindi na yung gumagana kapag naka-off ito. If you like the silver color, okay? Ito yung looks niya. Okay? And if you like, meron din tayong color black. Okay? Ito yung silver, ito yung color black. Pinagkaiba lang dito sa color block natin, medyo iba yung design ng hindi siya button. So yung channel 1 na text is nakalagay mismo doon sa button. Okay? At ang color niya is green. So switch on din natin to. Ito lang. Kunin ko lang saksakan, switch on natin yung black. Yan. So yan guys, no, yung ating PSC Plus silver and PSC Plus na black.
So pa-switch natin parehas, no? Again, the voltage is plus minus 5%, okay? So parehas yung readout niya, no? Isa 238, ngayon 240. So at least it's within 5%, no? And then so switch natin parehas yung lights, yung ano niya, yung kanyang channels. So again, this is the white or silver and then the black. So patay natin yung ilaw para makita natin yung effects. So sa inyo guys, kung ano yung preferred nyo, is kung black user ba kayo or silver user gaya ko. Okay. Ayan, so i-compare lang pala natin muna, no, yung ating PSC sa dulo with the Reworal AS810. Okay, paras din to ng mga DBX or yung other na design ng power sequencer, no? And then itong Trident na YK110, nilagyan ko lang ng sticker. Pero ito, paras to, very common to, no, sa atin na gumagamit sa pang ating accessories, no? So ito yung laman, no? I think yung DJ Scorpio, basta ibang brand, paras lang yan, brand laman yan, yung ganitong klase. Again, branding lang din, tulad na sa akin, rebrand ko lang siya, pero yung design talaga is akin. Wala pa yun sa Pilipinas yung ganyang klaseng design. Okay, so let's go start with this one. So ang price nito pag sa may mga Shopee or sa Lazada, yung DBX ate pinakamura nito nasa 1,000 pesos if I'm not mistaken. Pero itong Trident 1K110 nabili ko to sa Raon way back to 2 years ago. Okay, during pandemic pa to ko pa nabili. So ito 1.5 yung bili ko niyan sa Raon, 1.6 tinawaran ko ng 1.5. Okay, ito yung laman niya, Brad. Okay, so yung pinaka protection nito is this one, no, na up to 15 amperes. Ibig sabihin, no, ito kasi naka-series na yung lahat yung mga connections niya. So lahat ito kapag nag-accumulate na ng amperes is 15 amperes, magti-trip down itong kanyang push button na reset, no, sa may kanyang dito relay, no. Okay, so ito yung ano niya na, wala siyang board, lahat wiring lang tsaka switches. Okay, again, this is around 1,000 pesos. Iba nasa 1,100, depende na lang sa brand. Minsan yung brand na lang yung binabayaran nyo, no? Okay, tapos yung back nya is ganito. So hindi siya universal, US type. Okay, and then yung wire nya, of course, no, 15 amperes lang naman ito. Hindi siya ganun kakapal. Okay, so let's go with the next one, no. Yung next one naman natin, ito generic design din ito. Meron ito yung DBX, meron din yung Reworal, meron pa yung isa brand na nakalimutan ko kung ano yun. I think Broadway ba yun o ano, parehas lang siya ng design. Maraming variant nito, no? Iba mo lang MCB na medyo less yung price, yung may mga MCB mas mataas yung price. So this one I bought 3 years ago. Okay, before ano pa, during pandemic din ito nabili. So dito ang price ko dati is 2,400 ko nabili to 430 if I'm not mistaken. Yung regular price hindi siya naka-discount nung binili ko to. Pero pag nagdi-discount itong Reworal, nasa 2,200 ata pag may mga 22 or 1111, no. Okay, so same lang din, 63 amperes yung kanyang MCB. And then ito mayroon siyang button for power sequence. Ito yung pinakaiba, ito may bypass, minsan wala. Pero sabi ko sa inyo, pwede mo siyang i-bypass, no. Medyo smart siya, di na kailangan ng bypass button para mag-bypass. Automatic pwede mo siyang pindutin. Okay, same thing din dito, no. Kita mo yung yung power 12 volts niya na ano, ito 12 volts ampere niya na transformer. Ang lit lang, no. Yung para dito ang laki. So tapos yung microcontrollers niya, andito na rin naka-built in yung programming sa pag ng relay. Ito yung power microcontroller niya, andito na rin yung power supply niya, no. Napakaliit, para mag 12 volts kumpara dito. So medyo para sa akin, of course, no, mas malaki itong ano niya. Ito na microcontroller ng PSC natin. Medyo mahaba siya na yung PCB board niya. Okay, so
Ano pang pinagkaiba? So yung sa relay, okay, meron din siyang relay parehas din 30 amperes. Okay, ang pinagkaiba lang walang EMI filters, no? So ito medyo mahaba yung loob, medyo siksik sa loob. Okay, sagad, no? Punong-puno. Dito may space siya sa gitna at saka sa gilid. Same as din, no? Yung harapan dito, hindi siya kasama sa sequencer. Ito nagagamit mo to kahit naka-off yung power sequencer. Yung ito ano siya, clickable siya. Yung sa akin press button lang. Okay. So gumagana siya kahit hindi, basta naka-on yung MCB natin. So ito yung pinaka main switch natin. Yung kanyang MCB. Yan. Okay, so yun lang Brad, no? At least may idea kayo kung anong meron at yung price difference na makukuha nyo from lagay lang natin to 2,300 average na lang natin, no? O kaya minsan may mga 1,900, 1,800 nito, no? Yung mga walang MCB na DBX. So ito 2,695. Sana maintindihan nyo kung bakit ganun yung price, kasi makikita nyo sa loob. Okay, yun yung price nya, kasi nga AMI filters pa lang Brad. Makita nyo yun sa Shopee. Isang ganito lang, no? 150 pesos na. Pero napag sama-sama natin lahat, pinalaki natin yung transformer natin. Okay, makita mo naman sa wiring niya, kapal, no? Paras ang kapal ng ano niya, yung saksakan, pati yung kanyang cord. So hindi siya tinipid, no? Okay guys, so yun lang, 2,695 for Shopee. Pag nagka-sale naman siguro sa 11/11 or magbababa din yan siguro ng 200 pesos. Kasi si Shopee nag-shoulder ng extra discount din naman ako eh. Okay. So ayan, space difference sa loob, no? Puno. Labas ko nito. 2,695, 2,300. And then the design, no? Unique, wala ka pang kaparehas. Hindi tulad sa ibang design na generic na rin kumbaga. So yun lang guys. If you want to order sa mga Metro Manila natin na mga subscribers, sa mga fanatics natin dyan. Fanatics yun, no? Kala mo napakasikat na joke. So sa mga gusto, PSC Plus Silver and PSC C Plus na black, no? Chat nyo lang sa Facebook. And then yun lang. Thank you guys and hope you like the videos, no? And then please subscribe to my YouTube channel. Okay, para updated kayo.